Tara, samahan niyo naman akong pumunta sa isang napakabonggang kasal dito sa Santa Fe na ginanap nila sa Chef Panyang dito sa tabing dagat. O di ba? So kung ikaw ay nangarap ng isang napakabonggang kasal, ito ay para sa iyo. So guys, ako ay napasama sa isang napakasosyal na napakasosyal na kasalan dahil si Kap ay inimbita. So syempre tayo ay sinama na ni Kap, no? So, ang dami nagtatanong, paano daw ba magpakasal ang taga-isla? So, syempre guys, iba-iba. Merong magpakasal ng simple, merong magpakasal ng bongga. So, merong ding hindi magpakasal. So, depende yon sa iyong budget. Kung kaya mo ng bonggang kasal, so ito ang bagay sa iyo. Pero kung simple lang naman ang gusto mo at yun lang ang kaya ng bulsa mo, edi simplihan lang ang kasalan mo. Hindi naman sinasabi na pag magpakasal ka, kailangan talaga bongga. Ang importante, nagmamahalan kayong dalawa. Ako nga hindi pa ako kinasal eh. Sana all ikasal ng bongga. So hanggang pangarap lang muna tayo, no? Kasi syempre, sabi nga nila, hanggang habang buhay may pag-asa. So malay nyo, one of these days, kakasal din tayo. But ako naman ay hindi ako nangarap ng ganyan kabonggang kasal. Ang sa akin lang, magkaroon lang ako ng makasama sa buhay, na mabait, good provider, hindi tayo pagugutuman, mahalin ako, mahalin ang aking mga anak, mahal ang aking pamilya. So, tama na yun sa akin. Hindi na ako naghahangad ng bonggang kasal. But anyway guys, yung kinakasal, tingnan nyo naman. Ang sarap nilang tingnan kasi syempre makikita mo naman talaga sa kanila na talagang super in love sila, diba? So, kung kayo ay nangarap kayo ng ganito kabonggang kasal, syempre pag-iipunan yung mag-asawa yan. Hindi lang isa ang gagastos niyan, hindi lang lalaki. So, syempre para din sa mga babae din. So, tulong-tulong kayong dalawa. Kung gusto niyo talaga ng bonggacious na kasal, so tulong-tulong kayo. Hindi naman sinabi na kapag magpakasal ang lalaki lang lahat, diba? Meron ding ambag ang babae kahit paano. Kasi yun yung gusto niyo eh. Bongga talaga ang kasal na gusto niyo, diba? But anyway guys, yan talaga, ginanap yan sa Chef Panyang, malapit sa tabing dagat lang yan. As you can see, makikita nyo sa tabing dagat lang yan. Sobrang first time ko kasi pangalawang beses ko na to naka-attend ng ganito kabonggang kasal dito sa Santa Fe. So, pag nanonood ka ng ganitong kasal, alam mo yung parang kahit na hindi naman talaga ganitong kasal ang gusto mo, parang napapangarap ka na lang din. Alam mo yon kasi parang nakakatuwa lang sila tingnan na sa kabila ng hirap ng buhay, talagang pinag-iipunan nila ang ganitong klaseng kasal kasi gusto nila yung makatikim naman ng ganitong klaseng kasal, 'di ba? Syempre, dahil may trabaho din naman ang lalaki, kaya ayan, talagang napag-iipunan talaga nila. Kaya depende naman din talaga sa yon, sa magiging groom mo yon. Kung yung magiging groom mo ay responsible, so kahit sa wedding pa lang, nakikita mo na sobrang responsible talaga ang magiging groom, ang iyong magiging groom, 'di ba? So kami naman diyan ay nakamasid sa gilid, inuulan pa nga yan kasi nga tingnan nyo naman guys, as you can see, wala na kayong makikita wala na kayong makikitang tao sa mga mesa kasi nga umuulan, kaya nasayang yung moment nila dyan. Kaya ang nangyayari, ang mga tao nasa ilalim ng puno nagtatago at buti na lang hindi siya lumakas ng sobrang lakas, kaya kahit paano nakakasayaw pa sila. Kaya ang inyong Daroka Vlogs, ayan, talagang kinikilig ako habang ako'y nanonood. Hindi ko mapigil ang aking kilig kasi nga nakakatuwa naman talaga silang panoorin kasi nga sobrang in love nila, tsaka basta wala akong masabi kundi wow, ang ganda-ganda sana ng reception nila kaso nasayang lang dahil sa ulan. But syempre para sa newlywed, walang nasasayang dyan dahil nag-effort sila, lahat na ginawa na nila, so hindi naman nila mapipigilan ang ulan na yan, kaya patuloy ang kanilang kasalan. At
kahit na medyo umuulan, sige, patuloy pa rin yan sila. So, hindi ko alam guys, no, kung magkano ang ginagastos sa ganito kabonggang kasal. Siguro, let's say, malapit sa 200. Ito, hula ko lang, no? Baka mga 200 to 250,000 or 300,000. Siguro ganon. Hindi ako sure. But ito naman ay hula ko lang to kasi syempre andyan kasama lahat-lahat yan. So, yan yung tingin ko mga nasa mga nasa 300,000 ang nagagastos ng ganito kabonggang kasal. So, alam nyo na, kapag gusto nyo nang magpakasal ng ganito, so, syempre, ipon-ipunan lang yan. Hindi naman yan ginagawa lang ng overnight. Kumbaga, years ang ang pag-iipon ng pagpaplano ng pagpapakasal. Dahil yun naman talaga ang pinaka gusto nila. So, yan pinag-iipunan talaga, di ba? But sobrang bongga lang, wala akong masabi, ang saya. But pagdating sa pagkain, sa ganito kabonggang kasal, when it comes sa food, hindi ako masyadong na-amaze. Totoo yan guys, no? Hindi ako masyadong na-amaze kasi syempre, yung pagkain yan, catering, so mas masarap pa din ang kainan sa mga handaan sa bahay lang. Yun ay sa aking opinion lang yun kasi ito sa mga catering ang pagkain ito. So masasabi ko na mas bongga ang kainan kung ang kasalan ay nasa bahay. Kasi ang sasarap ng mga luto at ang daming pagkain pag ang kasalan ay nasa bahay lang. So yun ang kaibahan. Yun ang kaibahan kapag nasa reception ang kasal at saka nasa bahay lang. Kasi ito, sobrang bongga ng nito. Sobrang bongga ng venue nito. Pero when it comes sa food, hindi ako masyadong na-amaze. Pero yung mga simpleng kasalan na kung saan ako naka-attend, yung mga nasa bahay lang, sobrang simple lang ng nila, ng reception, ng mga decoration, sobrang simple, pero sobrang bongga ng pagkain. So yun ang kaibahan ng bonggang kasalan at ng simpleng kasalan. Doon naglalabanan sa pagkain. Talagang walang makakatalo pagdating sa pagkain kung ang kasal ay sa bahay.